Peace be upon you. Jomar Sadi po ng Embahada ng Pilipinas dito sa Iraq. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Meron po kaming mga iilang updates sa mga topic na madalas nating mapag-usapan dito sa Embahada at sa Filipino community sa Iraq. Number 1 po, yung Balik Manggagawa program. Number 2, consular mission namin sa Kurdistan. Number 3, repatriation program. Number 4, updates tungkol sa coronavirus. Number 5, donations from Philcom. At number 6, updates tungkol sa coronavirus-related na assistance. So unahin na po natin, Balik Manggagawa program. Simula po bukas, ibabalik na po namin ulit yung pagpaprocess noong tinatawag natin na Certificate of Exemption. Ito po yung aming pag-o-authenticate at validate ng inyong mga kontrata dito sa Iraq. Kung matatandaan nyo po, inihinto namin yan pansamantala. So simula po bukas, ibabalik na po natin yan. Kung kailangan nyo pong ipa-authenticate at validate ang inyong kontrata o tinatawag natin na red ribbon, mag-message lamang po kayo doon sa numero na 0751-876-4665. Available din po yan sa Viber or Imo. Hanapin nyo po dyan si Mr. Joby Bermas. Ngayon po, tungkol sa iba pang topic na related sa Balik Manggagawa, isa-isahin po natin yan para malinaw. Yung mga katanungan na related sa Balik Manggagawa. Madalas 3 pong tanong yan eh. Una, sana ma-lift ang deployment ban. Pangalawa, sana maibalik ang Balik Manggagawa. At yung pangatlo, sana tanggalin ang Balik Manggagawa, scrap the Balik Manggagawa program. So madalas 3 kahilingan yan from the Filipino community. Bakit kailangan po nating i-discuss yan? Para malaman natin yung pagkakaiba nung 3. So doon po sa hiling na sana ma-lift ang deployment ban, para po sa ngayon palang nakasubaybay sa mga ganitong topic, kung maalala nyo po, ang deployment ban nagsimula po yan noong 2014. Tapos naihiling naman namin na po yan before na i-lift on several occasions. Una noong 2016, pangalawa noong 2018. Kaya lang dahil sa mga for obvious reasons, hindi pa rin na-i-lift yan. Never pong na-i-lift ang deployment ban. Pero noong 2017, sa pangunguna na rin po ng ambassador natin noon, si Ambassador El Mercado, para matulungan ang mga Pilipino na gustong makapagbakasyon at makabalik sa Iraq, doon po natin sinimulan yung Balik Manggagawa program. So una, dahil hindi umubra yung lifting of deployment ban, ginawa natin yung Balik Manggagawa program. At sa kabutihang palad naman po, na-approve. Kung maalala ninyo, na-approve yung Balik Manggagawa program noong December 2018. So, nakapagbakasyon tayo from January 2019 hanggang December ng 2019. Nawala lang po yan ulit nitong January ng 2020. So, isa po sa mabuting na idulot noong Balik Manggagawa program noong nakaraang taon, na-validate at na-authenticate natin ang 1,190 na kontrata ng mga Pilipino dito sa Iraq. Bakit po importante yan? Kasi kapag nababalidate po yung kontrata na ganyan, nakikita natin if it is compliant to the minimum requirements ng DOLE at POEA at legitimate ang sponsor ng isang empleyado dito sa Iraq. Sa katunayan nga po, nagpapasalamat kami doon sa isang sulat mula sa isang kumpanya dito sa Iraq na nag-i-employ ng maraming Pilipino, yun pong Sallyport. Napakaganda po ng sulat nila na sumusuporta
sa Balik Manggagawa program. Ito po, mga empleyado ng Saliport. Ito pong Saliport, 2 beses ko na rin nabisita yan dito sa Iraq. At kagaya nung nabanggit nila sa sulat, walang coronavirus cases doon, very secure ang place, at talagang ina-assure nila na kapag mayroong kaguluhan, marirepatriate ang mga Pilipino. In fact, noon pong January, 43 na Filipinos ang nirepatriate ng Saliport noong panahon ng kaguluhan. So we found out na they are true to their word doon sa tinatawag na undertaking. Alam nyo naman lahat po yan na kumuha ng red ribbon before. Mga employers natin may undertaking to help the employee to safety or to be evacuated in case of any problem. So napakaganda po nung sulat nila at na-endorso po yan, in-endorso namin at in-endorso din ng DFA sa DOLE noong June 2. Kasabay nung pag-ulit ng pag-endorso doon sa mga una pang recommendations ng Filipino community sa Erbil, sa Baghdad at sa Basra. Yan po ang example ng magandang sulat. Ngayon madalas maitanong, Sir, pakifocus naman ang sa deployment ban at Balik Manggagawa. Kailan po huling na-follow up? Actually po, kaninang umaga lang na-follow up. I was speaking to Secretary Locsin mismo at sinabi ko, Sir, mayroong mga employees na umuwi noon January at gustong makabalik ng Iraq. Meron din tayong other professionals like nurses na gusto rin makapagbakasyon. And sabi niya, of course, kailangan hindi maging prisoner sa Pilipinas ang mga professionals natin, especially the nurses. And I'll take your word on it na okay sila dyan. I'll take it up sa DOLE. So napakagandang balita po sa atin yan. At salamat muli sa Saliport. So mabalik po tayo to summarize. Meron tayong tatlong suggestion mula sa Filipino community, ilif ang deployment ban na never po nangyari kaya dinadaan natin sa Balik Manggagawa program number 2 at meron din tayong ilang grupo na sana naman pagbigyan naman nila ang ibang Pilipino, yung mga ilang grupo na nagsasabi tanggalin ang Balik Manggagawa program. Iba-iba ang dahilan nila pero hindi po nakakatulong yung ganong sentimiento o pagpupush. But anyway, we move to the second topic, consular mission to Erbil. Ang consular mission po namin sa Erbil, previously in-schedule sana namin ng middle of June, pero meron po tayong mga limitations. Number 1, availability of flight from Baghdad to Erbil. Number 2 po yung protocol procedures. Meron pong quarantine procedures ngayon. Travel from provinces in Iraq to Erbil or travel from provinces within the Kurdistan region to Erbil. So meron po yung 48 hours na quarantine. So alam naman po natin na meron din tayong mga OFWs na bumababa from Sulaimania to renew their passport sa Erbil. So kailangan i-timing namin talaga yan na hindi maka-quarantine ng OFW during their stay sa Erbil para lang sa pag-renew ng passport. So hintayin po natin yan dahil po malamang because of budgetary constraints, limited na po ang budget ng Pilipinas, ito na po ang magiging huling consular mission namin sa Kurdistan for this year. So paalala namin po sa mga pa-expire ang passport at mag-i-expire ang passport early next year or half of next year, i-renew na din po. I-announce po namin yung pagpunta namin dyan
Paki-check po lahat ng validity ng passports ninyo at para po sa schedule, mag-message po kayo. Iko-comment din namin to doon sa comments ng video mamaya sa embafilbagdad.passports@gmail.com or tumawag sa numerong 0751 or mag-message 616-7838. Okay. Para naman sa repatriation program, kung nais nyo pong umuwi, ikwento nyo po ang detalye nito kay Mr. Richard Villedo, 0773-5699-562. Iko-comment din po namin yung number na yan. Or, mag-email kayong diretso sa bagdad.pe@dfa.gov.ph. Sa ngayon po, meron kaming 12 requests for repatriation at meron kaming 6 na maltreated OFWs ngayon under our custody. And in view of this, nais ko din magpasalamat kina Colonel Dumusmog sa parehong RRT dito sa Bagdad at Erbil na tumutulong sa amin dito sa ganitong pangangailangan ng mga kapwa natin Pilipino. Pati na rin po sa honorary consul natin dyan sa Erbil, si Mr. Fala Karur. Malaking tulong po sila sa atin ngayong panahon ng lockdown at hindi kami makapunta diyan. Number 4 na topic po natin, sa updates on the coronavirus, kahapon po, merong 1,268 new cases. So, ang total na po kahapon is 11,098 at 346 deaths. Pero meron na din po tayong update for today. So, malaki rin po ang in-increase. Today, 1,268 new cases din ng coronavirus. So, total of 12,366 na din. So far, wala naman Filipinos among the infected ng virus. So, malaking pasasalamat namin sa inyo sa pagko-comply ninyo sa mga rules dito sa Iraq, katulad ng curfew, yung hindi pagpupulong-pulong, pagsuot ng mask, social distancing. So, the fact na wala pa dito sa mga OFWs natin, masunurin ang mga Filipinos dito sa Iraq. Salamat po. At let's keep that up. Mahirap magkaroon ng corona sa panahon ngayon. Next topic, donations from the Philcom. So madalas naming matanggap na tanong, Pilipino po ako dito sa Erbil, paano po ako magdo-donate sa mga kababayan? So, ang advice po namin, pwede nyo na pong idiretso yan kahit hindi nyo naman po idaan sa Philippine Embassy. Ito pong mga naipopost namin, ito naman po yung mga hindi makalabas sa kanilang compound. So nagpapa-assist sa amin para ma-distribute namin yung donation. Ang isa pang related na tanong, bakit po hindi mag-solicit ang embassy ng donations para maipamigay sa ibang kababayan? Tungkol naman po sa ganong topic, prohibited po kami from soliciting or asking donations. Nasa regulations po namin yan. So, doon po sa mga donors, maraming salamat po. Special mentions sa Harlow, Taylor's Company, at sa Filipino community sa Erbil, at sa Filipino Community Organization, at sa mga iba pang individual na nag-donate at hindi naman na sinabi or ipinaalam sa amin. Marami po kayo at maraming salamat po sa inyo. Ngayon po sa status nung iba pang assistance, ito na po yung huling topic natin. Nakikita ba sa... Okay. Para malinaw lang din po yung mga status ng assistance na related sa coronavirus, 5 po yan eh.
meron sa Dole yung $200 kung naaalala ninyo, yung 10,000 pesos yan. Tapos meron sa DFA $100. Tapos nabigyan din tayo ng iba pang assistance galing sa Barsani Charity Foundation. At very recently this week, nabigyan tayo ng assistance around $200 din from the International Organization on Migration. At kasasabi ko lang nga, meron din mga ilang generous donors from the Filipino community. So para malinaw po, andyan yan, merong 200 plus 100 plus BCF plus 200 from IOM plus Philcom. So nung una po, sa Dole, very minimal ang nag-apply sa Dole. Siguro tatatlo lang in total. Meron pang iba sa Pilipinas. Oo, diretso sa email ng Dole. Kukunti lang daw ang nag-apply from Iraq. Doon naman sa aming DFA na ipinablish weekly na kung sino ang gusto ng kailangan ng assistance, initially nakatanggap kami ng 82 requests for financial assistance. So kaunti din. Pero starting nung nag-distribute kami dito sa Baghdad at nakita nila medyo dumami ang Baghdad. After that, yung second batch, nagkaroon ng lagpas 30 na request. And now, after namigay din nung IOM, now we have 62 additional requests. So yan po, katulad nung sa Baghdad, hanapan namin ng approval ulit yan for second batch and third batch. Also, we will try to get the same thing from the IOM. So before I end all of that, nais ko lang magpasalamat sa IOM for the distribution of this assistance. Number 2, for the Filipino community for the assistance na binigay sa mga kababayan na nangangailangan. And number 2, doon sa dalawang rapid response team namin na tumutulong sa atin, hindi lamang sa repatriation, kundi doon sa pag-check na din natin sa mga illegal recruiter at nag-aabuso sa iba pang mga Pilipino dito sa Iraq. Magandang gabi pong muli at maraming salamat. Questions? May questions? Response. Sa mga ngayon pa lang po, na ngayon pa lang magpapa-authenticate or validate ng contract, so ang kailangan po namin dyan yung the copy of the contract. Ipapakita namin sa requirements, basta tignan nyo na lang po doon sa page namin or mag-message kayo sa messenger, meron pong auto-reply yun. Meron din po kaming waiver na isasama doon because under our jurisdiction, sa jurisdiction po namin itong issuance ng certificate na nagsasabi na na worker kayo dito sa Iraq. Yun po ang sakop ng aming jurisdiction. Pero yun pong issuance ng OEC, under the jurisdiction naman po yan ng POEA. So hindi namin ginagarantiyan. From our part, we will issue the certificate na nagtatrabaho kayo dito. So I hope, katulad ng Sallyport and other companies, masuportahan ninyo yung Balik Manggagawa program para maipakita natin na as long as na-certify tayo ng embassy, we deserve to get the OEC. Okay? Maraming salamat po.